For God so loved this sinful world, his Son he freely gave, that whosoever would obey eternal life should have. Is true, oh yes, God's promise is true. God's wonderful promise is true, 'tis true. For I've trusted and tested and tried it, and I know God's promise is true, 'tis true. I was a wayward, wandering child, a slave to sin and fear, until this blessed promise fell like music on my ear. 'Tis true, oh yes, the promise is true. God's wonderful promise is true, 'tis true. For I trusted and tested and tried it, and I know God's promise is true, 'tis true. The whosoever of the Lord I trusted was for me. I took him at his gracious word, from sin he set me free. 'Tis true, oh yes, the promise is true. God's wonderful promise is true, 'tis true. For I trusted and tested and tried it, and I know God's promise is true, 'tis true. Eternal life promised below now fills my heart and soul. I'll sing his praise forevermore, who has redeemed my soul. 'Tis true, oh yes, God's promise is true. God's wonderful promise is true, 'tis true. For I've trusted and tested and tried it, and I know God's promise is true, 'tis true. Have you wondered why God loves you so? Why he opens his arms to every lost soul? It doesn't matter what your past life may be, God wants you added to his family tree. Are you part of God's family? Will you answer his call? Will you confess that our Savior is the Son of our God? Will you enter the waters and have your sins washed away? Will you enter God's kingdom? Will you enter today? It doesn't matter the time or the day, just call on your Savior, he'll show you the way. Try not to worry about the right words to say, God knows your heart, for you bow down to pray. Are you part of God's family? Will you answer his call? Will you confess that our Savior is the Son of our God? Will you enter the waters and have your sins washed away? Will you enter God's kingdom? Will you enter today? God
possession, it's ours to receive. We'll walk with Jesus on streets of pure gold. We'll worship our Father where we'll never old. Are you part of God's family? Will you answer His call? Will you confess that our Savior is the Son of our God? Will you enter the waters and have your sins washed away? Will you enter God's kingdom? Will you enter today? Yes, will you enter God's kingdom? Will you enter today? When the trumpet shall sound and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory in the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory in the morning of joy, when the King shall appear in His beauty on high, and shall summon His children to the courts of the sky. Shall the cause of the Lord have been on your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory in the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory in the morning of joy. Oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransom we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory in the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory in the morning of joy. Magandang gabi mga kapatid. So pagkaraan po ng exactly 2 weeks, tayo po ay nagbalik po sa ating pangaral po sa Facebook. Katulad po ng ating naibalita, ako po ay nagkaroon ng operasyon para tanggalin yung mga almoranas sa lupo na dumudugo, pero tayo po ay lubusan ng gumaling doon po sa operasyon na yun po mga kapatid. So tayo po ay nagpapasalamat sa mga panalangin na ibinigay. Alam po natin na ang panalangin ng isang taong, ang maningas na panalangin ng isang taong matuwid ay may nagagawa. Sabi nga po ni James. So tayo po ay babalik na sa ating
gawaing pangangaral sa Facebook. Katulad po ng ibang mga kapatid na ginagamit din po ang kaparanang ito para maipangaral at maituro ang katotohanan. So yun lang po ang ating layunin dito po sa tinatawag nating pangangaral po sa Facebook. Ito po ay mas maraming nararating kaysa doon sa mga nakagawiang paraan tulad po ng pangangaral sa radyo na hindi natin alam kung meron talagang nakikinig. Pero dito po sa Facebook, dahil ito po ay public, kahit sino po ay maaaring manood, makinig sa ating po mga ginagawang pangangaral sa pamagitan ng Facebook. So tayo nagpapasalamat sa mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakikinig at nanonood sa ating Facebook. Ganda po nito. Ito po ay kung hindi po kayo makapanood doon sa live, nilalagay po ni kapatid na Richard Dionisio sa aming church YouTube. Yung pong Angeles City Southside Church of Christ. Pagka pumunta kayo sa YouTube, i-type lang po ninyo Angeles City Southside Church of Christ. Makikita na po niya lahat yung mga ginawang videos mula pa noong 2022. So parang ito yung naging library ng iba't ibang biblical topics. Ganun din po yung mga aklat sa Biblia na ating napag-aralan na sa pamagitan ng Facebook. Kaya marami na rin po kasi simula tayo nung pandemic twice a day, tapos naging once a day, tapos naging 3 times a week. Kasi hindi katulad po ng pandemic noon, walang ginagawa yung mga tao. So maraming panahon na makinig at manood. Ngayon, normal na po ang gawain ng mga tao. So, pinili lang po natin at least 3 times a week na tayo magkaroon ng pangangaral po sa Facebook. Dito po sa Facebook na ito, meron tayong nakilalang kapatid na taga Greenland, si Brother Jason Pitpit. Ano po, siya po ay nagsusumikap na makapangaral po sa Greenland at nagsimula po ng gawain doon. Kasi nakilala ko sa pamagitan ni Brother Leonito Torreliza po dahil yun ang pinakalas nilang church na sinambahan nung sila sa Pilipinas. So hindi natin masasabi na ito ay walang nagagawang mabuti. Ano yan po? Kahit na isang kaluluwa lang makinig po sa ating pangangaral, yun po isang tagumpay na po. Hindi natin sinusukat ng tagumpay sa mga nababautismuhan. Although yun po yung maganda, yun lang ating gusto. Pero tandaan natin, lahat na nababautismuhan ay maliligtas dahil hindi naman lahat na nababautismuhan ay sumasampalataya. So ito po ang ating layunin po sa ating pangangaral sa Facebook Live. Kung meron kayong mga tanong o alamang paksang gusto nyo pag-aralan, kontakin lang po nyo sa Messenger sa aking pangalan at ating pong gagawan ng paraan. So sa ating mga kakabsat, may ibang gabi, katakay amin kakabsat, sa ating mga igsuon, diha sa Mindanao, sa Visayas at sa laylay mga dapit. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon, at sa ating pong mga kapatid sa may Bicol Region. Malapit na po ang Gasio meeting dyan sa Prieto Diaz, Sorsogon. Yan po ay binangungunahan ng kapatid na Larry Venga. Magkakaroon po ng Gasio meeting po dyan. Isa ang inyong lingkod sa magiging tagapagsalita. Diyos malaki na banggi sa Dugabos. Sa ating mga kapatid, kaibigan dyan sa may Pangasinan, Santos Elabi, kahit sa kayo namin. Dito po sa Carabao Island na walang Carabao. Mayad ng gabi sa Tanan. Dito po sa amin sa Pampanga, bahagi ng Nueva Ecija, bahagi ng Tarlac, bahagi ng Bataan, bahagi ng Zambales, may papiki ako nga. So tayo po ay magsisimula na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. At ang ating pag-aaral po ay may kaugnayan sa standing for the truth. Ito po ang ating paninindigan para sa katotohanan. Marami pong mga, kahit po sa libang mga panahon na mga lagad ng Diyos,
na hindi sila tunay na naninindigan para sa katotohanan. Pero kung tayo po gusto nating maligtas, ay kailangan po nating manindigan sa katotohanan. May isang hayop, isang lizard. Ito'y nagbabago ng kulay, depende sa lugar kung nasaan siya. Ito po yung tinatawag nating chameleon. Hindi ko alam kung anong tawag niya sa Tagalog. Chameleon. Sa Kapampangan po, trebalak. Pero sa English, chameleon. Ito po meron siyang kakayahan sa kanyang balat na magbago ang kulay, depende kung nasaan siya. So nagbabago ang kulay niya, depende kung nasaan siya. May mga Kristiyanong ganoon, o may mga mangangaral na ganoon. Nagbabago ang kailang tindig, depende kung sinong kausap nila. Hindi po tayo mga ganoon. Hindi tayo trebalak o chameleon. Hindi tayo nagbabago ng kulay, depende sa kausap natin. Tayo naninindigan sa katotohanan. Kung gusto po nating maligtas, kailangan tayong manindigan sa katotohanan. Basahin po natin sa unang Korinto, dito sa 15 kabanata, dito sa una hanggang 2 mga talata. Ito ang ating mababasa. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo namang tinanggap. Sabihin nung sila po ay inaralan ni Pablo sa Acts chapter 18, yun ang simula ng gawain sa lungsod ng Corinth. Sila po ay nagsumampalataya at nabautismuhan. Kailang tinanggap kanya. Nasa naman ninyong pinaninindigan. Nasa pamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan. Malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. So ito pong paglalarawan sa ating pinag-uusapan. Tayo po'y naninindigan para sa katotohanan. Yun yung ibig sabihin, tayo naninindigan. At tayo po'y matatag na nating pinangahawakan ang katotohanan. Kapag ka ang isang Kristiyanong sinasabi ay hindi siya naninindigan sa katotohanan o hindi niya matatag na pinangahawakan ang katotohanan, siya ay sumampalataya ng walang kabuluhan. In other words, hindi siya tunay na sumampalataya. Kung ganun po ang magiging kalagayan ng isang tao, ng isang Kristiyano, ay hindi siya maliligtas. So ito po ang gusto nating bigyang diin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Anong ibig sabihin na tayo naninindigan sa katotohanan? O tayo naninindigan sa Ebanghelyo? Totoo, pareho lang po yun. Tayo naninindigan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang magandang balita ng kaligtasan, o tayo po'y naninindigan sa katotohanan. Pareho lang po yan. Ang katotohanan sa panahon natin ngayon ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ang siyang katotohanan sa panahon natin ngayon. Wala na pong ibang katotohanan kundi ang salita po ng Diyos, mga kapatid. So tayo po'y naninindigan sa katotohanan. Ang kabaliktaran po niyan, mga kapatid, ay si Satanas. Si Satanas, hindi siya naninindigan sa katotohanan sapagkat siya po ay naninindigan sa kasinungalingan. Sa John chapter 8, verse 44, ito ang ating mababasa. Kayo mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya nagsasalita ng kasinungalingan, siya nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So hindi tayo tulad ni Satanas na hindi po siya naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Very interesting po yan.
Hindi lahat ng sinasabi ni Satanas ay pawang kasinungalingan. Meron din siya sinasabing totoo. Pero kapag ang katotohanan, ito'y nahalungan ng kasinungalingan, ito'y naging kasinungalingan. Hindi na ito katotohanan. So, siya nanindigan sa katotohanan. Huwag tayong gumaya kay Satanas na hindi naninindigan sa katotohanan. Tayo manindigan sa katotohanan. Anong ibig sabihin na tayo manindigan sa katotohanan? Daling sabihin nyo. Pero anong ibig sabihin no? I'm standing for the truth. What does it mean? Number one, alam mo yung totoo. Hindi ka maaaring manindigan sa isang bagay na hindi mo alam. Hindi ka rin maaaring manindigan sa isang bagay na hindi mo naunawaan. May katulad lang po tayo mga kuminsan, yung mga kabataan na sinasama ng mga klase nila, pupunta sa isang rally na wala sila naintindihan. Hindi nila alam ba't nandun sila. So, ang necessary inference, when you stand for the truth, you understand the truth. Naunawaan natin ang katotohanan. At ang paraan, ito'y ating pinag-aralan at napatunayan nating totoo at tayo sumampalataya at tayo naninindigan. So, hindi tayo pwedeng manindigan sa isang bagay na hindi natin alam o sa isang bagay na hindi natin naunawaan. Kaya interestingly, sa ibang mga ngaral, hindi nila alam kung anong paninindigan nila dahil hindi nila naintindihan yung pinag-uusapan. Hindi maaari sa isang mangaral na wala siyang paninindigan at sa anumang bahagi ng katotohanan. So, ibig sabihin, by necessary inference, ito'y ating nangunawaan at ito'y ating pinag-aralan. Sa ating pananampalataya, hindi natin iniimbento yan. Bakit tayo naniniwala? Sapagkat napakinggan natin ang salita ng ating Panginoon, ito'y ating naunawaan, kaya tayo sumampalataya. Dito sa Romans chapter 10, verse 17, yan po ang basic. Ang pananampalataya nagagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ni Kristo o sa salita ng Diyos. Kailangan mo munang makinig at unawain ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Otherwise, bakit tayo maniniwala kung di natin napakinggan o pinag-aralan siyang bagay? So in other words, hindi ka pwedeng sumampalataya o manindigan sa Ebanghelyo kung hindi mo ito alam at kung hindi mo ito naunawaan. So ang minimal requirement, ito yung narinig. May nagturo sa'yo at ikay naniwala. Sino yung makikita natin? Yan ang obligasyon ng mga mangaral at sino mga Kristiyano. You have to understand the will of God. You have to understand the gospel. Yun pong mahalaga dyan. Dito po sa Ephesians chapter 5 verse 17, actually ito po isang utos ng Diyos. Hindi po ito isang option na pwede natin gawin o hindi natin gawin. Kailangan nating gawin. It is a command. Ito ay isang utos na unawain natin ang kalooban ng Diyos. Pansinin natin, hindi ito naisulat sa mga mangaral lang. Ito yung naisulat sa lahat ng mga Kristiyano. So in other words, obligasyon ng bawat isa sa atin, whether you're an elder or a deacon or an evangelist or a plain member, na unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So dito po sa Efeso, chapter 5, verse 17, sabi natin. Kaya huwag kayo maging mga hangal. Sa lumang salin, huwag kayo maging mga mangmang. Ang salitang mangmang o hangal, hindi ito taong walang alam. Ito ay isang tao na alam niya dapat niyang gawin, pero hindi niya ginagawa. That's the definition of hangal or mangmang. Sabi dito, kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayo magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ano ibig sabihin mapuno kayo ng Espiritu? Mapuno kayo ng mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. Ito po isang metonymy. Ang Espiritu ang binabanggit
Pero tinutukoy niya, Apostle Paul, ay mga bagay na ipinapahayag ng Espiritu Santo kanya. Kaya mapuno ng Espiritu. Hindi siya Espiritu lang nakakalasing. Kasalanan po yun. O Espiritu ng Diyos. Ang mga bagay na ipinapahayag ng Espiritu Santo. Ang buong katotohanan kanya. Kailangan nating unawain ang kalooban ng Diyos. Ito po ay irony ng modernong pamumuhay. Modernong pamumuhay ngayon, very materialistic. Gusto natin magkaroon ng marami mga pag-aari, mga bagay, conveniences in life. So, ginagawa natin parang tayong nagtatrabaho, nag-ahanap tayo ng opportunity. Meron tayong nakakalimutan. Nakakalimutan nating pag-aralan at unawain ang kalooban ng Diyos. Nung dito po sa Mateo chapter 5, na ang ating Panginoon ay tuksohin ng Diablo, yung makikita na Matthew chapter 5, chapter 4 po. Siya tinutuso ng Diablo, at sabi ng Diablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong mga tinapay ang mga batong ito kanya. May sinabi ang Panginoon. Basahin po natin sa Mateo, ika-4 ng kabanata, una hanggang ika-4 na mga talata. Pagkatapos ito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya 40 araw at 40 gabing nag-aayuno, pagkatapos siya nagutom siya. Obviously, 40 days, 40 nights, hindi ka kumakain. O gutom na gutom ka. Hindi ka lang gutom. Gutom na gutom ka. Sabi nga sa English, you're famishing. Hindi gutom na gutom, sabi po sa atin. Dumating ang manunokso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo ng mga batong ito ay maging tinapay. Kaya bang gawin ng Panginoon? Of course. Ngunit siya sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, hindi lamang material na bagay mahalaga sa atin, kundi ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan ang pagkain na tumatagal hanggang sa buhay na wala hanggan. Sa John chapter 6. Yung tinapay, nabubulok yan. Pero yung salita ng Diyos, ang katotohanan, yun ang tinapay na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Kanya. So ito po yung obligasyon ng basa sa atin. Naunawain natin ang salita ng Diyos. Marami tayong panahon sa ibang bagay. Ironically, pag ang tao gusto niyang malaman ng isang bagay, is spend time and effort para maunawain yung bagay na yun. Bakit di natin gawin sa salita ng Diyos? The words of God are the most important words. They are the words of life. Ito yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, natatapos na po ang taon na ito from our point of view dahil ang Diyos wala naman pong panahon niya. He lives in eternity. So, may ito'y magbabagong taon. Although, hindi naman po tayo nagbabago tuwing bagong taon. Actually, hindi. We are renewed day by day. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, that our inward man is being renewed day by day. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, we have to understand the will of the Lord. Bigyan natin ng panahon. Importante yun. Hindi po ito option na pwede mong gawin o hindi mong gawin. Kung tayo po magkakaroon ng survey sa mga Kristiyano, kung pinag-aaral nila, binubuksan nila ang Biblia nila sa araw-araw, the survey will result in something like hindi. Hindi nila binubuksan. So ito po ay malungkot. Ito ang pinakamahalagang aklat. Narito ang salita ng buhay, pero hindi binubuksan. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, alam po ninyo yung sa ating salin sa Tagalog, ito yung mas magandang salin kaysa sa King James Version o sa New King James Version. Sa aking palagay, ito ay malagip. Hindi tama yung pagkasalin ng King James at New King James. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos. Paano tayo harap na subok sa Diyos? Kasi pag nagbabasa tayo, sabi dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Okay, anong ibig sabihin no?
Anong ibig sabihin tayo marap na subok sa Diyos? Manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Yun ang subok. Nagagamit natin sa wastong paraan ang salita ng katotohanan. Ang mga denominations, they misuse the words of God. They misapply. They misuse. Ginagamit nila sa maling paraan. For instance, pag nababasa ni John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya kanyang bugto ng anak upang sa kanyang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sabi niya, kailangan lang tayo sumampalataya. Wrong. Kailangan tayo sumampalataya, yes. Pero hindi sumampalataya lamang. They misuse the verse. Sabihin yan ang nangyayari sa mga tao pag nagbabasa sila ng Biblia. Pero ang sabi rito, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. So by necessary inference, we can misunderstand or misuse the word of God. Pero pag tayo bihasa, tayo subok na magagawa na walang dapat ikahiya, ginagamit natin ang salita ng Diyos sa wastong paraan ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit anong bagay, pwede mong patunayan sa Biblia. Gamitin mo sa maling paraan ng mga talata, mapapatunayan mo sa Diyos. Pero hindi totoo yun. You just misuse the word of God. Yun po makita natin. Kaya kailangan mong pag-aralan, kailangan mong siya sa atin para mag-guide sa wastong paraan ang salita ng katotohanan. Parang gamot. When you misuse a medicine, ito'y magiging kapahamakan sa iyo. Di ba? When you misuse medicine, it will be dangerous. Napakadelikado niya. Pwede kang mamatay. When you misuse the word of God, you can die spiritually. Pag hindi tama yung pagkaunawa, pagkagamit sa salita ng Diyos. So itong mga talatang ito, ikikilikintal po natin. Obligasyon natin. When you stand for the truth, you have to learn, you have to believe, and understand the truth. Pero how can you stand for something you do not know and understand? Hindi pwede yun. When you stand, pag kayo naninindigan, ito yung naunawaan. Napatunayan mo na ito totoo. Di ba? Magkikita rin po natin, standing for the truth means the truth is our standard and not the world. Kung tayo naninindigan sa katotohanan, ito ang ating saligan at hindi ang sanglibutan. Noong unang panahon, nung ako'y maliit, pagka ikaw po ay lumabas sa iyong tahanan, wala kang makikitang Pilipina na nakashort. Sila'y nagdadamit ng maayos at the time. Ngayon lalabas ka sa labas ng iyong tahanan, pupunta ka sa mga malls. Ang nakikita lang namin nakashort noon ay mga Amerikana nakatira sa Clark Air Base. Ngayon lalabas ka sa mall, maraming Pilipina nakashort. Bakit gano'n? What caused the change? Nagkaroon ng pagbabago sa pananaw. Gawa po ng modernong sanglibutan. Pero sabi po, if you stand for the truth, ang ibig sabihin ng your standard is not the world, but the word of God. Binabago ka ng salita ng Diyos at hindi ng sanglibutan. Ito pa yung malungkot dahil minsan maraming maling pumapasok sa loob ng iglesia dahil tayo po ay na-impluensyahan ng sanglibutan. Instead na tayong impluensya sa sanglibutan is the other way around. We are being influenced by the world instead of influencing the world. It is Romans chapter 12, verse 2. Mabasa natin sa Tagalog para mas maraming makaunawa. Huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat tumulad sa sanglibutang ito. That's not our
standard. Ang standard po natin ang salita ng Diyos. Kahit ano pang makita natin sa libutan, kung ito'y laban sa salita ng Diyos at ito'y laban sa kalooban ng Diyos, huwag natin gawin. Then, masasabi natin tayo nanindigan sa katotohanan. Malungkot nga talaga minsan tayo na impluensya ng sanlibutan. This should not be the case. Kaya nga po tayo ay iniwalay ng Diyos. Naunawaan po ba natin salitang saint or sanctified or sanctification? Ang ibig sabihin ng saint, sanctified, sanctification, hiwalay. You are separated. If you are a saint, you are separated by God from sin in order to serve the Lord. Kaya lahat ng mga bagay sa Old Testament na ginagamit sa templo are holy. Dahil sila iniwalay ng Diyos para sa paglilingkod sa Kanya. So tayo po holy. We are saints. Dahil iniwalay tayo ng Diyos mula sa kapangarihan ng kadiliman patungo sa kaharian ng Kanyang anak, ng Kanyang pag-ibig para maglingkod tayo sa Diyos. Kaya nga, hindi tayo dapat maimpluwensya ng sanglibutan. Iniwalay na tayo ng Diyos mula doon. So wala tayong bumalik doon. Di ba? Pagka tayo, when we stand for the truth, makikita natin, we let the truth to be our guide and not our own will. Literally. Hindi ka na nabubuhay sa iyong sariling kalooban. Ika'y nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y binili. We are bought at a price. At ang price ay ang dugo ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, verse 20, ito po ang ating mababasa. Chapter 6, ano po? Ito ang ating mababasa. O hindi ba ganyan nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili ng isang halaga, kaya tulatinin ninyo sa inyong katawan ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng templo ng Espiritu. We use our body to serve the Lord. Wala naman ng Espiritu Santo sa ating katawan. Sila sa langit. Katulad lang po ng templo sa Jerusalem, wala ang Diyos doon. Siya nasa langit. Pero doon nila ginagawa mga bagay na paglilingkod at pagpupuri sa Diyos. So pag sinabing the body is the temple of the Holy Spirit, ginagamit natin ang ating katawan para maglingkod sa Diyos. So, hindi na tayo ang masusunod. Bakit? Binili na tayo ng Panginoon, ng kanyang dugo. Kaya siyang nagsusunod. Dito sa Galatians chapter 2, verse 20, si Apostle Paul, once upon a time, siya po ay isang mamamatay Kristiyano. He was a persecutor of Christians. Siya nag-thumbs up para kay patayin si Stephen o si Stephen o si Esteban. Pero nung siya naging Kristiyano, ano nangyari sa kanya? He stood for the truth. In what way? Hindi na siya nasusunod, kundi ang Panginoon ang nasusunod sa kanya. Literally. Siya natin. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Kailan siya pinako? Nung sila bautismuhan. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa panamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Si Kristo ang nasusunod, hindi tayo. Ironically again, sa maraming pagkakataon, tayo nasusunod, hindi ang Panginoon. So malungkot po ito eh. Pag for our personal pleasure, kahit hindi ka sumamba, napakalungkot naman yung para sa ating Panginoon, di ba? Just to the fact na siya ay namatay para sa atin. At tayo niligtas mula sa ating kasalanan. Pero nauna pa ang ating mga personal na kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos. You're not standing for the truth pagka. You're standing for yourself. For your own selfish reasons. Di ba?
Pagka sa Old Testament, may isang magandang larawan sa awit 119, 105. So, to set the context, noong unang panahon, hindi po katulad sa panahon natin ngayon, na ang gabi ay pwedeng gawing araw dahil sa meron ng ilaw. Dito po sa amin especially, sa lugar po ng Angeles City, walang gabi rito. Kahit ang gabi ay araw. This is a city that never sleeps. Hindi natutulog. Hindi nung unang panahon. Si Thomas Edison nakaimbento ng bulb, incandescent bulb, ano po. So kahit gabi may ilaw. Noon wala. It was dark. Madilim talaga. So dito yung context itong awit na ito. Sa 119 and 105. Ito po isang magandang awit. Ano po? Basahin natin. Sabi ng Bisaya, basahin nato. Ilawang sa aking mga paa, salita mo, at liwanag sa landas ko. Kapag tayo nagdo-drive, dalawang uri ng ating ilaw. Yung dim, yun ang malapit yun ang ilaw na malapit lamang sa sasakyan. At yung bright, yun ang ilaw na malayo ang tagos para makita mo ang daanan mo. Especially kung wala kang kaharap. Pero pag driving courtesy, pag meron kang kaharap, palagi tayo nakadim. Ginagamit lang natin ng bright, minsan sa emergency, o kung wala kang kaharap. So, ganoon din ang salita ng Diyos. In other words, kung tayo po'y naglalakad, ang salita ng Diyos ang nagiging dahilan para hindi ka matisod kanya. At kung tayo po'y naglalakbay, ang salita ng Diyos ang dahilan ba't di ka maligaw. Pag tayo naninindigan sa katotohanan, yun ang ating pinagsisikapan. Ito ang nagiging dahilan para hindi tayo matisod. At ito ang nagiging dahilan para hindi tayo maligaw mula sa daan patungo sa Diyos. So ikaw'y naninindigan sa katotohanan pagka inyong ginagawa. When you stand firm in the truth, pag kayo nanatiling matibay at matatag sa katotohanan, you're standing for the truth. Alam niyo, matagal na akong nangangaral, 43 years preaching. Marami na akong nakitang klaseng uri ng mga mangangaral. May mga mangangaral na hindi talaga mangangaral. Sila po ay nag-aaral paano sila kumita. May mga mangangaral na parang kameleon. Nagbabago kayo ng paninindigan, depende kung sino kanilang kaharap. Hindi gano'n. Hindi po gano'n ang isang naninindigan sa katotohanan. Stay firm. Alam mo yung firm? Matatag. In the truth. Kahit ano pa. You stand firm. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Tingnan niyo ang mga kalarawan, description, mga adjectives na ginamit ng Espiritu Santo sa pamagitan ni Apostle Paul. Kaya mga kapatid kong minamahal kayo maging matatag. Ganyan. Ano yung siya matatag? Pag sinabi natin matatag, hindi mo basta-basta makikilos yun. Matatag siya. Ganyan. Pag kayo sumasakay ng anong pagkakaiba ng kotse at SUV? Ang SUV matatag. Ang kotse hindi. Ang SUV matatag talaga yan. Sabihin, hindi siya gumagalaw basta-basta sa lansangan. Hindi siya malikot. Matatag, ganyan. Tapos, hindi nakikilos. Na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong paggawa sa Panginoon. Pagkatapos sabihin ni Apostle Paul, totoo ang pagkabuhay na maguli. Ito dapat nang gawin. Kaya nga, that's a conclusion. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal kayo maging matatag, hindi nakikilos. Ang isang Kristiyano, siya'y matatag, hindi nakikilos sa kanyang pananampalataya kahit ano pa mangyari. Siya'y mananatili sa kanyang pananampalataya. Imagine niyo building, mga poste, matatag,
hindi mo sila makikilos. Ganon ang larawan ng isang Kristiyanong naninindigan sa katotohanan. Siya matatag at di nakikilos kanya. Hindi pa iba-iba ng kaisipan. Iba-iba ng paninindigan, wala siyang tiyak na paninindigan. Dito sa Efeso chapter 4, yan ang description ni Apostle Paul. Sa mga Kristiyanong immature ka ng iba, sa pananampalataya. Para kang bata kanya. Kung ano yung marinig, yun ang pinaniniwalaan mo. Hindi po gano'n, basahin natin. Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 14, tayo wag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pandarayan ng mga tao, sa pamagitan ng kailang mga kastusuan sa parang mapandaya. Ang isang matitag sa pananampalataya, hindi mo siya maloloko. Alam niya ang kanyang pinaniniwalaan. Naunawaan niya ang kanyang pinanindigan. Kaya siya magsalita sa harap, meron siyang paninindigan. Alam niya ang kanyang paninindigan. Mapagtatanggol niya ang kanyang paninindigan. Dito po sa Jude verse 1, Jude chapter 1 verse 3, ang matatag na naninindigan sa katotohanan, ipinagtatanggol niya ang katotohanan. He contends for the faith. He contends for the faith. Hindi duwag. Pagka tayo duwag, wala tayong lugar sa kaharian ng Diyos. Ang number 1 na kasalanan sa Apocalypse, chapter 21, verse 8, ay yung mga duwag. This is Jude, verse 1, chapter 1, verse 3. Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyong tungkol sa ating isang kaligtasan. Natagpuan kong kailangang sumulat upang himugin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. We have to contend for the faith. Kung may nagtuturo ng mali, we have to contend for the faith. Kailangan natin ipagtanggol ang pananampalataya. Kailangan natin ipaglaban ang pananampalataya. Kaya po sa Ephesians chapter 6, ang larawan ng isang Kristiyano ay isang sundalo ng ating Panginoon. Yes, you have to contend for the faith. At kung tayo nanindigan sa katotohanan, we'll live the truth. Binubuhay natin ang katotohanan. Sa Matthew chapter 5 verse 3, you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Alam nyo, hindi ko alam kung ang asin ay nawawalan ng lasa. Sa haba ng pan, siguro. Pero kung ang asin wala ng lasa, wala ng kwenta. Tatapon na kanya. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Pag tayo nanindigan sa katotohanan, yun din ang ating buhay. Yan ay makikita ng mga tao. At maaaring sila'y makumbinsi na maging sumunod rin sa Ebanghelyo. So yun ang ibig sabihin na tayo naninindigan sa katotohanan. Now we have to be firm in the truth regardless of the consequences. Hindi maging madali ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Tingin mo yung mga apostles. For instance, doon unang panahon na unang ipinapangarap pa lang ang katotohanan, pinagbawalan ang mga apostol na ipangaral nila ng ating Panginoon buhay na maguli dahil yung mga Hudyo ay nagpalabas ng kwentong kutsero na ninakaw daw ang katawan ng ating Panginoon. So hindi raw siya talagang nabuhay na maguli. Pero anong ginawa ng mga apostles? In other words, delikado yan. Pwede silang patayin ng mga Hudyo.
Pinapasahin po natin sa Acts chapter 5 verse 26. Ito po ang ating mababasa. Tingnan nyo. Kaya ba natin gawin ito, mga kapatid? Ito basahin natin. Na magkagay sumama ang kapitan sa bantay ng templo at sila'y dinala, ngunit walang dahas, sapagkat natatakot na baka sila'y batuhin ng taong bayan. Nang kailang madala sila, pinatayo sila sa harap ng Sanhedrin o yung pinakamataas na pamahalaan ng mga Hudyo. Tinanong sila ng pinakapunong pare, hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tignan ninyo, pinuno niyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong ipaparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ngunit sumagot si Pedro at mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao ngayon. Ibinangaw ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya'y tinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ang pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay na ito. Gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Kami mga saksi sa mga bagay na ito Kanya. So, hindi ka maaari magsinungaling. We stand firm. Saksi kami ng mga bagay na ito. So, bakit nila nagawa yan? They are standing for the truth. Sila naninindigan sa katotohanan. Regardless of the consequence na maaari silang patayin. Yun po sa Acts chapter 8, nagkaroon po ng malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Yung pala ang kauna-unang local church sa buong mundo ng panahon na yun, sa Jerusalem. Nagkaroon po ng malaking pag-uusig pagkatapos ng pagpatay kay Stephen o Esteban. Hindi ko alam kung talagang pronunciation, no? Sa Acts chapter 8 verse 4, yung pong nagsipangalat dahil sa pag-uusig na yon, anong ginawa nila? Ipinangalan na salita ng Diyos. Nanindigan sila sa salita ng Diyos. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Christ ay metronomy. Kundi ibig sabihin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits crying out with a loud voice came out. Of many were possessed, and many were paralyzed, and lame were healed. And there was a great joy in that city. At sa verse 12, sila yung sumampalatay ng bautismo. Doon sa 11 verse 19, hanggang saan sila nakarating. Now those were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. Ito mga tao, nanindigan sila sa katotohanan. Kaya sa gitna ng pag-uusig. Minsan ang pag-uusig, sa mga Kristiyano, ang naging dahilan kung bakit sila nagiging matatak. Eh, siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yan at hindi banggitin ang mga Kristiyano sa aklat ng Apokalipsis. Alam niyo, sa aklat ng Apokalipsis, ito yung widespread persecution of Christians in the whole Roman Empire. Sa buong Roman Empire, ang mga Kristiyano ay pinag-uusig. They were persecuted. Ito yung kalooban ni Satanas. Dito po sa Revelation chapter 13, ito po ay malinaw na inilarawan para sa atin. Basahin natin, mga kapatid, sa Apocalypse chapter 13, pagsimula tayo sa ika-4 hanggang sa ika-9. Ang mga tao ay sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nilang halimaw na sinasabi, sinong katulad ng halimaw at sinong makakalaban dito?
Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan, at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ibinungkay niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat ng pangalan na hindi nakasulat sa kalat ng buhay ng Kordero ay pinaslang buhat ng itatag ang sanglibutan. So nagkaroon ng pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay pinatay. Sila ba'y natakot? Hindi Hindi sila natakot. Sila'y pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. So Revelation chapter 20, magsimula tayo sa ika-4. Nakikita ko ang mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang umatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo dahil sa pagtukoy kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila nabuhay ng naghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. They were victorious. They were killed because of their faith. Their faith was solid. Hindi sila nakilos, sila matatag, kaya sila pinatay. So ito po yung mga halimbawa ng tunay na naninindigan sa salita ng Diyos. Kahit sila patayin, even if they have to suffer persecution, sila naninindigan sa katotohanan. We should be chameleons who change skin color depending on the environment. Hindi tayo magkameleon na pagka napunta tayo sa panganib, tinatakwil natin ang ating pananampalataya. Hindi rin tayo nagbabago ng ating pananampalataya dahil sa pagbabago ng ating kultura. No. Ang ating pananampalataya nakabase sa salita ng Diyos, regardless kung ano nangyayari sa ating kapaligiran. We do not change our beliefs just because there are cultural changes. Dahil nagbabago kultura, so nag-a-adjust din ating paniniwala. No. We live and stand for what the Scriptures reveal. Regardless kung anong pagbabago sa ating lipunan, wala tayong pakialam doon. Alam niyo yung mga nagturo ng maling aral sa marriage, divorce, and remarriage, they were affected by people who suffered because of divorce. Sabi nila that those who were unhappy in their first marriages should have second opportunity to happiness. Kaya nagkaroon sa iba-ibang teorya na pwede kang mag-asaang muli kahit ang pag-ihiwalay ay hindi dulot ng pagkikapit. So hindi sila naninindigan kung anong sinasabi ng Biblia. Sila naninindigan dahil sa pagbabago na nakikita nila sa kultura nila. The Bible shall be the standard and not our circumstances. Kahit ano po mangyari sa atin, ang Biblia pa rin ang totoo. We should aspire for vain glory or human glory or praises of men. Yung ibang mga tao natatakot nilang ipahayag ng kailang pananampalataya. May mga mangaral na pagtatawagin mo ang paninindigan nila sa isang particular na paksa, sasabihin nila, wala pa akong paninindigan ngayon. Shame on you. Dito nga po sa hindi Kristiyano, kailangan handa tayo Sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Di ba yun makikita natin? Tingnan ninyo mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 15. Ito ating mababasa. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin niyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa mga taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Hindi ito mga mangaral. Ito'y tayo lahat, mga Kristiyano. Mangaral o hindi. Kasi kayo mangaral, sa tatanungin ka, anong paniniwala mo sa bagay? Wala pa akong paniniwala. Shame on you again.
ginagawa mo? Ika'y mangaral. Hindi ka ba nag-aaral salita ng Diyos? Kaya nga kayo naging mangaral eh. Kaya nga kayo sinusuportahan eh. Para pag-aralan mo salita ng Diyos. Dahil kayo magiging tagapagturo sa mga kapatid ng dapat na mga bagay nilang malaman. Sa 1 Timothy chapter 4, tingnan ninyo. Ito'y bilin ni Pablo kay Timoteo. Anong gagawin mo, Timoteo, habang ako'y wala? Anong gagawin mo, Timoteo, kanya? Basahin natin sa 1 Timothy chapter 4. Ito ang gawain po ng mga ngaral eh. Basahin natin. Yung pang ating itinuturo pag tayo nagtuturo sa mga tao para sila maging Kristiyan, nag-iiba ba yun? Hindi. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Yan lang bang alam mong ituro sa mga tao? Sa 1 Timothy chapter 4, basahin natin. Dito sa verse 13. Hanggang sa dumating ako, bigyan pansin mo itong hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangaral at ang pagtuturo kanya. Kailangan pag-aralan salita ng Diyos para may kayo makapangaral, kayo makapagturo. So in other words, ang mangaral, meron siyang paninindigan sa lahat ng bahagi ng kanyang pananampalataya. Kaya nga itinawag na isang mangaral. Dito po sa John chapter 12 verse 42, nevertheless, even among the rulers, many believed in him. Yung mga pinuno sa mga Hudyo, maraming sumampalataya sa kanya. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. For they loved the praise of men more than the praise of God. Alam niyo, may mga Kristiyanong tapat, hindi man sila sikat, pero alam ng Diyos. Hindi natin inahanap yun. We do not seek for the praises of men. We seek for the praises of God. Sa Philippians 2:3, basahin natin. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Hindi yan ang dahilan bakit tayo nangangarap. I do not care. Kung tatanungin nyo, I do not care. Kung ako inyong pupurino, hindi, I do not care. I do not seek praises of men. Gagawin ko pa rin ang aking gawain bilang isang mangarap. Ang totoo niyan, when somebody preaches, either they will love the truth or they will hate the preacher. Yun ang talagang kinababagsakan ng mga mangarap. Especially pag tinamaan mo ang kanyang kahinaan o kasalanan ginagawa sa iyong pangaral, magigalit siya. So what? Hindi tayo dapat may katulad ni Judas Iscariot. He sold the Lord for 30 pieces of silver. Huwag natin ipagbili ang ating pananampalataya. Dito po, tingnan niyo, kung ikaw isang nangangaral at yun ang layunin mo, magkaroon ka ng financial success, mali. This is Matthew chapter 16, verse 25. Whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kaya kung ikaw'y mangaral at compromise ka ng compromise, you are losing your soul. Kailangan kang manindigan sa salita ng Diyos. You have to stand for the truth. Manindigan tayo sa katotohanan. Hindi pa huli po, mga kapatid. We are soldiers of Christ. Cowards.
mga duwag, have no place in the kingdom. You have no place in heaven. Kung tayo duwag. Dito po sa Amplified Bible, but as for the cowards, and unbelieving, and abominable, and murderers, and sorcerers, and idolaters, and occultists, and all liars, their part will be in the lake that blazes with fire and brimstone, which is the second death. Sino na una sa listahan? But as for the cowards, compromisers, chameleons, walang lugar sa langit yan. Alam niyo, the late brother Larry Ray Hafley, I did not personally know him. I never met him. I met his brother, pero di si Larry Hafley. No, ako po ay nagsisimulang makipag-communicate kay Brother Ron Halbrook, 1994, something like that. Pinadala ko na maraming sermon tapes. Cassette lang, cassette. Wala pang CD nun, cassette lang. Dahil nakita ko isang cassette ng sermon ni Brother Larry Hafley. I have forgotten the sermon, but I have not forgotten what he said. Ang sabi niya, if you're a preacher, you have to stand for something. If you cannot stand for something, quit preaching and just flip hamburgers. Yan ang sabi niya. Sa Tagalog, kung ikay mangaral, kinakailangan manindigan. Kung di mo kayang manindigan, kaya mo kang mangaral. Magluto ka na lang hamburger. That's true. Hindi ko nakalimutan yun. Bata pa ako noon, 1994. So, 30 plus. 63 years old na ako yun. Hindi ko pa rin malimutan sinabi niyo yun because it is true. Okay, mangaral, you need to stand for something. If you cannot stand for something, quit preaching and just flip hamburgers. In other words, hindi ka rin maliligtas. So sa mga Kristiyano, ganoon din. You have to stand for the truth. Panindigan natin ang katotohanan. Lagi tayong handa sa pagsagot ng mga taong nagtatanong sa pag-asang nasa atin. Diba? Siguro magandang iligay natin sa ating kaisipan ito. Huwag natin kalimutan. Especially kung tayo po ay mangarap. Tayo po ay mangarap. So tayo po ay nagpapasalamat sa mga kapatid dan sa may kawain na po. Supposedly, sa December 14, mayroon pong gospel meeting. At ako po ang kailang maging tagapangaral sana. Pero unfortunately, December 13 ako na operahan. It was an emergency operation. Kasi dumudugo na po yung mga almoranas. Hindi kailangan tanggalin. So they were very gracious na ilipat nila at a future date yung gospel meeting. Ako po excited na magpunta roon at mangaral dahil hindi pa ako nakarating doon. For the life of me, hindi pa ako nakarating doon sa may kawayan. At higit at lalong hindi pa ako nakapangaral doon. So, I am very excited na makita at makilala yung mga kapatid. Alam nyo, for my principle bilang mangaral, I do not reject preaching invitation. You are always excited to preach. Kaya nga kayo naging mangaral. Hindi ako tumatanggi. As long as ako'y malsog, I have the opportunity, I will not reject itong mga ganong klaseng paanyaya ng pangangaral. Yun ay gawain ng isang preacher. So why will you reject invitation to preach? Di ba? Ganun din po, ipinahayag po natin sa January 8 to 9. 8 to 9. 9 to 10. Hindi ko pa makalimutan yung eksaktong 8 to 9. January 8 to 9. Pero siyempre, mayroon pang traveling days. Magkakaroon po ng 2 araw ng gospel lectures or meeting, whatever. Diyan po sa may Prieto Diaz, Sorsogon. Na kung saan nandiyan po si Brother Larry
Buenga. So kung gusto po niyo makarating doon, ay makipag-communicate po kay Brother Larry Buenga. Ano po? So, yun po ang ating gustong ipahayag. Alam ko maraming nakikinig ang mga kapatid na maraming malapit sa Sorsogon o kung kayo malapit doon sa Preto Diaz, yun po isang magandang pagkakataon na mapakinggan natin ang salita po ng Diyos. In the future, dahil na-postpone po yung na-cancel po yung na-postpone at cancel yung ating December 17 to 18 na pag-aaral ni Brother Ron Halbrook, sabi niya to 2025, definitely magkakaroon po ng lectureship sa Angeles City. It was canceled dahil hindi namin gusto. Hindi gusto namin. Because it's a study, pangangaral. Lalo po sa aspekto ng pag-aasawa. So, that will be, Lord willing, matutuloy po sa 2025. The Lord willing. So, hindi natin hawak sa ating kamay ang ating mga buhay at ang mga bagay na mangyayari. So, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ito po ang ating kauna-unahang pangalan sa Facebook pagkatapos po ng ating hemorrhoidectomy, pag-aalis po ng mga hemorrhoids. Magandang balita po yung natanggal na mga rectal polyps, sila po yung benign, hindi sila maligtad. So that's a good news. Ibig sabihin, magtatagal pa ang ating gawain ng pangaral sa kaharian po ng Diyos. For Christ and the church, let our voices ring. Let us honor the name of our own blessed King. Let us work with a will in the strength of youth, and loyalty stand for the kingdom of truth. For Christ our dear Redeemer, for Christ crucified, for the church's blood has purchased. The church is holy right. For Christ and the church be our earnest prayer. Let us follow his banner, the cross daily bear. Let us yield, wholly yield to the gospel's power, and serve faithfully every day, every hour. For Christ our dear Redeemer, for Christ the crucified, for the church's blood has purchased. The church is holy bride. For Christ and the church willing offerings make, diamond talents and gold for the dear Master's sake. We will render the best we can bring to him, the heart's wealth of love that will never grow dim. For Christ our dear Redeemer, for Christ the crucified, for the church's blood hath purchased. The church is holy. Natatanggal natin. Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod, and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me
precious blood. My Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble King they named a fraud, and sacrificed the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, till I am just a Lamb of God. Oh, how great the salvation in Jesus, that the prophets of old testified. Even angels desire its revealing. Praise and glory to Christ crucified. You were threatened for me, you were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. As a lamb that was led to the slaughter, not a threat, not a word did you say. Help me, Lord, when my heart fills with anger. Your example I will not betray. You were threatened for me, you were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. I've been saved by your word that is living, to a love that is fervently pure. Precious blood from your cross brings redemption, with a hope that is living and sure. You were threatened for me, you were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. Yung pong huling awit, Mended and Whole,
matatagpuan lang po natin sa dalawang songbook, yung Hymns for Worship at saka po yung bagong songbook na pangalan po ay Psalms, Hymns, and Spiritual Songs. Sa ibang mga songbooks, di natin makikita yung awit na yun, Mended and Home. Yun po ay ginawa ni Brother Don Alexander at nilagyan ng tono ni R.J. Stevens. So, Gina Lael, good evening. Angela City Southside Church of Christ, good evening po. Orjan Ocampo, good evening po. Richard Dionisio, good evening po. Roy Beb Shapili, good evening po. Melinda Dizon Senis, good evening po, Brother Lordy. Good evening po, mga kapatid. Jimmy Lacambra, good evening po sa lahat. Mariette Feliciano, good evening po, Brad. Ibanez Senior Sani, Naibag Ngarabi, Mayap, Abay, Brother Lordy, watching from Kamaling Tarlac. Naibag Ngarabi, Ilocano po yan. Mayap, Abay, Kapampangan po yan. Gameboy Japos Apolinario, good evening, brother. Watching from Kidapawan City, North Cotabato. Nayo po, ano po. Leonito Toroliza, Naibag Ngarabi, Katakayamin, Kakabsat. Magandang gabi sa lahat, mga kapatid. Earl Gabriel Pos, good evening. Noel Tanyalas, good evening po sa lahat, watching from Cavite. Betchang, good evening po mga kapatid, watching from Tondo. Yaka Kolish, magandang gabi Brad, magandang gabi rin. Bibanya Senior Sani, watching and listening po. Napaka-informative ng topic. Salamat po, salamat din. John Bautista, good evening. John Bautista, good evening everyone watching from Cabanatuan. Jojo Campo, ito po yung galing pa sa Dubai. Good evening to all. Tapos meron pong comment si Brother Leonito Roliza. Matatag ang panindigan sa katotohanan, hindi na ito kayang buwagin demonyo. Amen. Janice Dacoco, good evening po. Ito po ang pati may bahay ni Brother Alan Dacoco. So maraming salamat sa mga comments, mga kapatid. So lolobi ng Panginoon. Next week, magkaroon pa tayo ng Facebook Live preaching bago po yung pagalis papuntang Preto Diaz. Kami po, tatlo kami. Si Brother John Bautista, si Brother Jojo Campot, Jojo Takbad, alala ko si Jojo Campot. Tsaka ang inyong lingkod, galing po kami ng Manila. Dahil kayo po yung puro mga thunders na po, hindi na namin kayang yung mahabang biyahe po mula dito sa Cabanatuan, Angeles, saka sa Guagua. Layo po yan. Ilang oras ang biyahe sa lupa. So sabay-sabay po kaming aalis. Loobin ng Panginoon, maging matagumpay po ang pag-aaral po sa Preto Diaz, Sorsogon. Parang kailan lang po yung last year, o this year, January 2024, pumunta rin po kami ron. At kami rin, si John Bautista, Jojo Takbad ako, si Brother Rudy Ab Jr., Archie Alarcon, naging tagapagsalita po noon doon. Pero kami sa taon, sa January 2025, tatlo lang po kami. May iba pang mga imbitado, si Brad Compad, si Ronnie Romero, Alan Dacoco, basta marami po kami na magiging tagapagsalita po sa casual meeting na yan. Kung kailan po matutuloy yung casual meeting naman dyan sa may Kawayan, i-announce po natin dito sa ating Facebook Live. So, bago tayo maghihimahiwalay pansamantala, tayo po manalangin ng mga banal. Kami po ay lubos na nagagalak, sisiyahan dahil po sa kami tinuring yung mga anak na kami sumunod sa inyong ebanghelyo, bagamat hindi kami karapat-dapat. Papasyalan kami sa dakilang pagmamahal ng aming Panginoon Jesucristo, iniwan ng palalatian sa langit ng katawang tao, nagpakababa at namatay sa krus para sa aming kaligtasan. Papasyalan din po kami sa Espiritu Santo na ipinakilala niya at pinahayag ang buong katotohanan at naisulat upang kami na dinatnan ng muling panahon ay magkaroon din po ng pagkakataon ng sumpalataya at sumunod sa ebanghelyo. Nagpapasalamat po kami ng Diyos sa taong ito na ibinigay sa amin
lahat ng mga biyaya, mga kapangailangan na binigay sa amin, lahat din ng mga paghihirap, suliranin na naibigay sa amin sapagkat nagtutulot ng katatagan ng aming pananampalataya. Hindi lang po kami nararapat sumampalataya sa inyo kung kayo po'y nasa panahon ng kasiyahan at walang suliranin. Higit sa lahat ay kung sa amin sa panahon ng kapigatihan, suliranin, ay dapat rin kami sumampalataya sa inyo, Diyos. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga pagkakamali at pagkakasalang ginagawa. Kung hindi po yun ang aming kalooban. At higit sa lahat, sa panahon na ito, dinadalangin namin ang aming mga namamahala sa pamahalaan, na sana sila mamahalan na may karunungan, upang kaming inyong mga anak, O Diyos, yung mabuhay sa katiwasay kapayapaan na naglilingkod sa inyo. Naway, itulot nyo na magpatuloy po kami sa ganitong gawain ng paglilingkod sa inyo, Diyos, sa gawain pagsamba at pagpupuri at pagsunod sa inyong kalooban sa araw-araw ng aming pamumuhay. At ito ang aming mga bagay na aming iningi, pinagpapasalamat, dakilang pangalan ng Jesus Kristo. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. At least tayo po ay nagbalik. Sabi nga ni Douglas MacArthur, I shall return. At nang siya bumalik, ang sabi niya, I have returned. So maraming salamat po. Ingat po tayo. Take care. God bless.